course, you want to know updates about the two patients upstairs. So unahin na muna natin yung mga pasyente. Si Attorney Lopez, extended yung detention niya, no? So meron siyang meetings today with all the lawyers. Nandiyan na rin yung kanyang mother who will join the meetings with the lawyers. So, antay na lang natin kung ano yung galawan ng mga abogado ni Attorney Zulaika Lopez. Health-wise, walang iyak today, kanina, walang iyak. Kausap niya yung mama niya. And dumating din yung best friend niya mula sa Davao City. So, nandiyan sa taas. And kagabi naman, medyo late natulog. And ang pagkakaalam ko, ang endorsement sa akin kagabi, hindi daw masyado kumakain. So, meron silang request na i-encourage siya na kumain. Okay? And then next is Miss Gina Acosta. As you saw during the hearing yesterday, tumaas yung blood pressure niya, 150/100. And nawalan siya ng consciousness. Tapos, pagdating niya daw dito sa ER, she was unresponsive. Yung parang ginaganon dito ba, hindi ko alam kung ano yun, ginaganon dito. She was unresponsive. Pero na-okay naman siya then after. But merong mga nakita ang mga doctor na follow-up check. Kaya inadmit siya today. And then I visited her this morning. Nagpaalam din ako sa kanya. Ano pa siya, day 1 pa siya sa trauma niya. So, hindi pa masyadong maayos kausap. Tsaka medyo parang pagod. Yes, parang pagod siya. So, bigyan lang muna natin siya ng time na makausap yung mga doctors niya. And then, tanong natin sa mga doctors kung ano yung pwede sabihin. Tsaka sa patient conference. Ano procedure, ma'am, na gagawin kay Ma'am Gina? Kagabi, nag-CT scan siya. Kasi they wanted to rule out a stroke. So, hindi ko rin alam kung anong results. Hindi ko nakita. Hindi din nasabi sa akin. So, tanong lang natin sa patient kung anong part ng medical information niya ang pwede niyang gusto niyang i-share. Kasi pinagalitan ako ni Nicole kagabi dahil binanggit ko daw yung panic and asthma attack niya na medyo na-traumatize yung family sa Davao. Yes. Ma'am, anong reaction ni Attorney Zulaika doon sa extension po ng contempt niya? Ang sabi niya, na daw siya, she'll take legal steps. Yun yung sabi niya sa akin. And then sinabihan ko siya na, well, hindi na ako sasali sa discussion dyan. Kausapin mo na lang yung mga lawyers mo. Anyway, nag-hire ka man ng lawyers mo. So, ngayon, isa-isa darating yun, mag-usap sila. Tsaka nandyan din yung mother, yun din yun sinasabi ng nanay niya because yung nanay niya is used to work for the courts in Davao City. So, merong alam sa batas. And court cases yung mother ni Yusek Lopez. So, yun din ang sabi ng mama niya. We want to take this to the courts. I do not know with Miss Gina Acosta kasi hindi pa nga siya medyo makapag-isip ng maayos. Pero nasabi sa akin kanina na nag-video call na daw with family. Kasi yung next of kin niya nasa Davao din and some of the relatives nasa United States. Okay?